Welcome to our 9 o'clock Thanksgiving worship. Sa inyo narito sa ating 4th floor at sa mga nasa auditorium natin. Magdadagdag pa tayo ng aircon dyan at salamat. Kita na natin ang ating bagong stair going to the 5th floor. Praise the Lord for every opportunity. We also thank God for all our duluses led by our deacons sa pamumuna rin ng ating mga prompters. Can we give them another round of applause? Praise God. And syempre, welcome to those who are joining us sa ating pong Borderless Online. Whether dito pong live po, kumbaga real time, kasama si Pastor Art at Sister Jenny, o kaya ay sa mga nag-replay po nito. Welcome. Thank God. Because today is a special day because the Word of God is something that we can enjoy together. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, we have learned so far na lahat pala tayo ay leader. Hindi lang pala yung mga nasa posisyon ang leader. Natutunan po natin po yan, di ba? Sapagkat leadership is influencing others to do the right thing, to do good, and to make their lives count. Hallelujah. And you do not need to be in a position to do that. Of course, if you are in a position of power and authority, you can better do that. But take note, you do not need to have a position of leadership in order to become a leader. You are a leader. Remember this picture ni Jane? Ano po? Si Jane po ay cancer patient sa breast, kumalat na sa kanyang buong katawan. But she continued to live as a leader. She continued to influence more at sa remaining months ng buhay niya. Nakuha pa niya sumali sa America's Got Talent and she inspired a lot of people. And sa mga na-inspire niya, itong choir doon sa South Africa na sa gitna ng mga difficulty, na mga nararanasan doon, they were inspired to inspire others also. At yan po. And both of them received Golden Buzzer ng America's Got Talent. But more than the Golden Buzzer is the Golden Buzzer of heaven when Jane died. Why? Because she was able to influence other people kahit siya ay mamamatay na. In fact, kung maalala po ninyo yung kanyang sinabi, nung siya in-interview, sabi po niya, dalawang statement po yun. Ewan ko kung pwede natin i-flash po dito. Dalawang statement sinabi po ni Jane. Ayan, sabi niya, it's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Grabe, Sino dito nakakaranas ng bad things? Bad things. Amen. Umamin na po kayo, di ba? Mga bagay na ayaw mo. Kagaya ngayon, ang Pataho family, si Pastor Billy, ang kanya pong kapatid na mahal niya, and we have been praying for her, ay pumiling na ng Panginoon. And this is not good situation. But we thank God for the faith of Pastor Billy and their family that they continue to thank God sa kabila ng mga pinagdaanan nilang problema. Ikaw man, dumadaan ka sa problema, there are bad things that are happening to si Jane. Siya may cancer, she was dying, but she continued to use her talent to inspire. And she was able to do that. Hallelujah. Why? Because she believed that she is much more than the bad things that happened to her. Ikaw, do you also agree that you are more than the bad things that are happening to you? Nandiyan ba kayo? Kaya, nagawan ka ng kawalangyaan. You are more than that kawalangyaan na nagawa sa iyo. Pumalakpakan lahat na nag-amen. Mahina palakpak ka. Praise the Lord. Mamaya, babalikan po natin ito. At yan po ang ating pong tema po at topic po. Tungkol po sa stewardship of life. At ating tinatalakay yung spelling na L-I-F-T. At ngayon yung stewardship of leadership. That God entrusted us leadership. The gift of leadership. At natutunan natin na winawasak ng demonyo yung ating courage para hindi ka makapag-exercise ng leadership mo. Kaya kailangan ma-redeem natin yan among many other things. Ngayon naman, pupunta tayo doon sa portion na kinausap na ng Panginoon si Jeremiah, having understood that he was a leader, ano ang pagagawa ng Panginoon. And God spelled out to Jeremiah the important things that Jeremiah must embrace about leadership. Now that you understand that you are a leader, tanong nga katabi mo, naintindihan mo na ba leader ka? Then tanong mo, naintindihan mo na ba leader ka? Kahit minsan minamalit mo sarili mo, kahit minsan inaababa mo sarili mo, you are a leader. Can we shout it together? I am a leader. Don't listen to what people say about you. Don't listen to what even your own self say about you.
Listen to what God says. Yan ang nangyari kay Jeremiah. The word of the Lord came to me, sabi ni Jeremiah. Listen to what God says. And God is saying, every one of us is a leader. And now, God would like to talk to Jeremiah and to all of us about the things that you need to embrace about leadership. Hallelujah. Are you excited? Because you and I have been chosen na pagkatiwalaan ng pagiging leader, there are three things that you need to embrace. Number one, the calling of a leader. The calling of a leader. Ano po sabi ng talata? Ano po? The word of the Lord came to Jeremiah. Ano po? Pag tinan po natin ito maigi mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po. Napakahalaga na maunawaan natin. No leader can succeed kung hindi niya i-embrace ang kanyang calling as a leader. Kagaya po natin, naunawaan na natin na tayo leader pala. At sabi natin, Amen. Pero hindi ka kumbinsido. You are not embracing the fact that you and I are a leader. Mga kapatid, we are called to leadership. Sabihin nga natin muli, I am a leader. Tanyo, wala pa akong maramdamang conviction. Ano po? Sabihin niyo malakas. Ano po? I am a leader. And that's true. Kita mo, yung that's true, hindi mo masabi. Ano po? Kapatid, kaibigan, you need to embrace the fact that you and I are called to become a leader. Ano po? At to be able to do that, number one, you need to embrace the calling of a leader. Tingnan po natin sa verse 9. Verse 9, sabi diyan, Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words into your mouth. See today, I appoint you over nations and kingdoms. Sabi ano po? So, hinipo yung kanyang bibig sapagkat yun ang kanyang area of weakness eh. Ikaw, ano area of weakness mo? Ano po? Ano area of weakness mo? Hindi sabihin ng Lord, hindi mo weakness yan, hindi. Sabihin ni Lord, yes, weakness mo yan. But don't worry, I can touch that. Hallelujah. How many of you would like to glorify God even in the area of your weakness? Can you hear another amen? So the Lord touched yung area of weakness ni Jeremiah as a leader, meaning no alibi can become acceptable. No alibi. You have to embrace the fact that you and I are called as a leader. Ang sabi diyan po, nag-reach out. Sino nag-reach out? Siya ba ang, Lord, I reach out to you. No. It's God who reached out to Jeremiah. Isn't that wonderful? That God is the one reaching out to you. Pumalakpak nga lahat na nag-amen. Pumalakpak nga po lahat na nag-amen. Sa panahon daw na down, sa panahon na ikaw ay confused, sa panahon na ikaw ay nanghihina, sa panahon na ikaw ay parang nawawala ng lakas ng loob, ano po, masyado ka nalalaman ng iyong kahinaan, ng iyong weakness, God is reaching out to you. Hallelujah. And God is saying, yes, in your weakness, I can do miracle. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ito po sabi dyan, I have put my words into your mouth. God gave him a message. At pangatlo ano po, I appointed you. Who appointed Jeremiah? Who appointed? The Lord. Ikaw. Who called you to become a leader? The Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, the first thing you and I must embrace on leadership is the fact that you and I are called to become a leader. And to be able to do that, we have to understand na ang tumawag sa iyo para maging leader, young as you are, ay walang iba kundi ang Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon through Apostle Paul kay Timothy. Do not let anyone look down on you because you're young. Yun po. Hindi mo bata ka. Hindi ka na pwedeng leader. Young as you are, you can influence your parents. Hallelujah. Kahit na ang sama na ng iyong naging background before, basta lumapit ka kay Lord, you can influence other people. Hallelujah. Are you listening? Are you listening? Mga kapatid, mga minamahal, kaya nung nakaraang sermon natin, we have been assessed. And it's no secret to God, your disqualification. And yet, God qualified all of us. Therefore, you need to embrace, no doubt, I am called by the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa Ephesians chapter 4, verse 1, ang sabi ni Apostle Paul, ano po, kailangan mamuhay kayo ayon sa inyong pagkatawag. And to be able to know that, ay kailangan po to be able to live according to as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Hallelujah. And that is the calling of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, the one who called you to a leadership position, not necessarily role, but position, is none other than God. Why? Because God has a wonderful plan through you and me. God wants to do greater things through you and me. You have to embrace that I am called by God. Sabihin nga natin lahat dyan, I am called by God to become a leader.
Mga kapatid, mga minamahal, I appointed you. Look at that, oh. I appointed you as prophet over nations and over kingdoms. Look at the scope of the appointment. Samantalang kung tutuusin, si Jeremiah was appointed as a prophet in the nation Israel. Pero sabi diyan, over kingdom and over nations. Meaning, yung influence niya sa Israel can spread not only in Israel, but throughout all the other nation. Hallelujah. You'll never know the impact of your lives. Hallelujah. Look at Jane. Sabi nga ng isang judge, what amazed me is that Jane has touched people from the other side of the globe. And that's actually what happened to what God is saying to Jeremiah. While God was appointing Jeremiah over Israel, but God is saying, don't worry. I actually appoint you over nations and over kingdom. Basta ang mahalaga, embrace the fact you are called by God to become a leader. Mga kapatid, mga minamahal, you and I are called by the Lord. Embrace your calling from the Lord. Kaya po ang demonyo naglalagay ng mga duda sa sarili mo. Kaya ang demonyo nagdi-discourage sa iyo. Because when you and I are discouraged, when you and I begin to doubt ourselves, then God's wonderful plan through us can no longer happen or can be delayed or can be reruled. Hallelujah. God has a wonderful plan not only to you, but through you. Are you ready? Can I hear another amen? Si Jane, why should she join America's Got Talent? Nagkakuha nga siya ng golden buzzer eh. At nag-aantay na lang siya nung final, hindi na siya lalaban sa ibaba, automatic na siya. Pero hindi niya na inabot, namatay na siya. And people would say, what's the use? Well, the use is not just winning the final competition. It's about influencing lives. Hallelujah. Mga kapatid, yung pong choir, from South Korea, why did you join South Africa? Why did you join America's Got Talent? Sabi niya, because this is the biggest competition in the whole world. And it has the bigger opportunity to inspire. That's leadership, mga kapatid. You'll never know. What is important, believe in your heart. I am called by the Lord Himself to become a leader. So I will intentionally influence others to do what is right. I will intentionally influence others to do what is proper. I will intentionally influence others for good. Pumalakpakan lahat na nag-amen. Praise God. Hallelujah. So you are not going to live para sa sarili mo lamang. You will live beyond yourself because life is bigger than yourself. Embrace the calling of God. Pangalawa, pagtingnan po natin, ano po yung talata, sabi diyan, ito matindi trabaho. Ano trabaho ni Jeremiah bilang leader? Alam niyo, sarap sana maging leader pero tingnan niyo ang trabaho niya. To uproot and to tear down, to destroy and to overthrow. 4 na negative, trabaho talaga. Ang maging leader, ang magpasyang maging mabuting influence sa iba, is a job na dapat mong harapin. At may hamon. And therefore, the first thing we must embrace is our calling as a leader. Second, we must embrace the challenges of a leader. The challenges of leaders that you must be able to learn to uproot. Grabe po yun. Balikan natin. You must uproot and tear down. You must destroy and overthrow. Oh, we want. That's why some people do not really want to become a leader. Kasi gusto nila lagi smooth relationship. You cannot be a leader if you do not have the courage to take the challenge of correcting, of rebuking. That is discipleship. Discipleship was illustrated to mending a net. Na yung net ay nasisira, kaya inaayos uli. Kaya ang discipleship, ayusan ng buhay. Kaya marami mga churches ay ang gusto lang nila ay sila ay makapag-raise up ng teacher ng Bible at magtuturo ng Bible at pag nagtuturo ng Bible, tumatay sa harap, ay, pastor na. No. To hope of glory, that's not what pastor to us. But pastor is someone who knows the Bible. Yes, they can teach the Bible, but someone who wants their lives to be corrected, to
to be molded, to be discipled. Kaya sa mga discipleship, kung puro lang tayo tawanan, fellowship lang, that's not discipleship. That's not discipleship. Ang discipleship ayusan ng buhay. May i-uproot, may iti-tear down, may i-destroy. Hallelujah. Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Kaya sa parenting, ganun din eh. Sa parenting, meron ka na iti-tear down, meron ka na i-uproot, kaya babantayan mo yung anak mo kung may mga bagay na kailangan i-uproot. Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, siya ngayon ang majority owner ng San Miguel Corporation. Marami pang kumpanya. Ano po? Ni-interview siya recently at ang dami po na-bless sa kanyang interview. At si Ramon Ang po, kung hindi niyo po kakilala, siya po ay nakilala niya una, mahilig siya sa sasakyan. Nakilala niya si Mark Kowangko na anak ni Danding Kowangko. At doon sila nagkakilala. Noong si Danding Kowangko bilang crony ng Marcos ay tumakas sa palabas ng bansa, noong nagkaroon ng EDSA Revolution ay nagkahiwalay na sila ng landas. At hindi na nagtuloy yung kanilang friendship. Pero nang bumalik na si Danding, at siya na po yung naging chairman ng San Miguel Corporation, naalala niya si Ramon Ang na mabuting tao, kaya kinuha niya po na magtrabaho sa kanya. At nagtrabaho sa kanya. And throughout the years, si Ramon Ang never received any gift from Mr. Kowangko, never owned anything, hindi siya umuutang. At nakita ni Mr. Kowangko yon, kaya patuloy siyang pinagkatiwalaan. Patuloy siyang pinagkatiwalaan. Hanggang sa, nung mag-retire na si Mr. Kowangko, ibinenta kay Ramon Ang yung kanyang lahat ng share. At siya ngayon ang majority owner ng San Miguel Corporation. Ngayon, ang dami niyang proyekto. Let us listen and watch a short portion of the beautiful interview about Ramon Ang. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yan ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. Stop. Look So, at mula that. pa sa Stop. pagkabaan din. Hold. Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo. Remember Proverbs 22:6? Train up a child in the way they should go. Intentional na iko-correct mo. Intentional na uhubugin mo. Mga kapatid, that is a leader. You have to uproot. Kung may yabang ka nakikita sa anak mo, you have to uproot. I-break kung ano yung nakikita mong katamaran, yung kanyang kawalang galang. You have to confront. You don't just enjoy them, but you have to face, that is a challenge. Because you do not want to be that, kumbaga ay frank and straightforward. But that's what the Bible is saying. Let's continue to watch the video. Mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang. Na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganong klase ng mindset. At huwag niyo bibigyan ng malaking baon. Huwag niyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na meron silang laging baon papuntang eskwela, yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na borloloy. Para mas matuto. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po. Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver, or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Yes. Meron po isang portion pa na papakita ko later on, pero I just would like to stress, ganun po ang leader. Hindi po pwedeng parang asawa mo, anak mo lumaki na maayos. You have to intentionally observe them. Ano yung kailangan i-uproot? Ano kailangan i-tear down? Before you are able to build something good out of your children, you need to observe what are the things I need to tear down, I need to uproot. And of course, what Ramon Ang is saying is actually what the Bible is saying. Countries like Japan, they are actually applying
what the Scripture is saying. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid, mga minamahal. Tayo po mga nagtuturo at nagmamahal sa Biblia, kailangan po natin matuto na talagang maging leader. We need to embrace the challenges. Yung tinatawag nating crucial conversation, yung tinatawag nating patuloy na pagsubaybay, paggabay sa dinidisciple natin. Ano po? Kaya marami po, aalis na lang kasi ayaw nila nagpapakorek. Ayaw nilang ginagawa silang responsive. Gusto nila masaya lang lagi. Hindi po pwede. Lalong masaya kapag kami ayusan ng buhay. Can I hear another amen? Can I hear another amen? At meron pong another portion po I would like you to see. Ano po? Sige po. Can we show that full video from... Hindi, ganito yan. Kinukwento ko doon sa mga kaibigan ko kasi. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. May aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po. Hindi ako Kahit papayag. sa mga anak ninyo. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarilo ko, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate na college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo kung ano-ano dahil you are going to as if show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon to. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay lumaki na maayos. Yan. Hallelujah. Aren't you blessed? Pwede mo palapakan natin ang magandang interview na ito. What he is actually espousing are actually the teaching of the Holy Bible. Ano po? Na huwag ka mamuhay ng higit sa iyong tinatanggap at kung maaari, below your means. At huwag kang maawa sa anak mo pag sila'y kapos ng material na bagay. Ano po? Kaya sabi niya, huwag mong bigyan ng bakon. Bilyonaryo. Pero pinagbabaon yung anak ng pagkain. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Samantala tayo, naahabag tayo sa anak natin. Kung anak ko, wala man lang pambili. Yung mga classmate, bili dito, bili doon. Anak ko, baon lang. So what? You develop something sa iyong anak. Ina-uproot mo. Alam niyo, sabi ng Bible, there are 3 things that we need to do. Ano po? Pray always. Second, fast always. Mag-fasting ka lagi. Ano po? At pangatlo, magbigay ka. Maglimos ka. Tatlo po. The Bible assume that. Ano po? Pag binasa po natin. Bakit yung tatlong yan ay assume na dapat ginagawa ng tagasunod ni Kristo? Why? Simple lang po. Kaya tayo tinuturo ang sinasabihan ng Bible na lagi mag-pray kasi po, yan ang panlaban natin sa kayabangan. Ano po? Kayabangan. Pagka lahat tayo may yabang yung anak natin may yabang, kaya turuan natin siya na mag-pray. Ano po? Pangalawa, mag-fasting. Kasi lahat tayo madaling maalipin ng ating mga desire, ng ating mga gusto, ng ating mga pangarap, ng ating mga hangarin. Kaya po, tinuturuan tayo ng Bible na mag-ayuno to say no to your pleasure, to say no to yourself. Pangatlo, tinuturuan tayo ng Bible na magbigay. Bakit? Kasi lahat tayo may tendency maging greedy, maging sakim,
maging sakim. Kaya yung turo ng Bible na ibalik yung 10 bahagi ng ikapo, tapos out of sa natira, magkaloob ka pa generously, hindi yun para sa simbahan para sa atin, sapagkat na-uproot ang ating greediness. Hallelujah. Yung aming ninong sa kasal ay narito po at the other night ay nagkaroon kami ng dinner sa kanya, kasama siya at sa may mga dati niya kakilala kasama natin sa Hope of Glory. At we cannot help but to remember na noong hindi mami mailabas si TJ sa ospital, sa St. Luke's kami noon dahil may naglibre sa amin na doktor sa St. Luke's. Tuwan-tuwa naman ako dahil wala akong pera pero ang asawa ko mga anak sa St. Luke's. Hindi ko alam, iba pala yung pedya, iba pala yung OB. Nandisinisingil ako nung pedya. Sabi ko, kala ko libre daw. Kaya libre ho yung OB, pero yung pedya may bayad. Ako po, Diyos ko, pray kami ngayon. Kulang ako na 1,000, hindi ko mailalabas si TJ. Pag uuwi pa kami, yung aming coaching kakarag-karag, wala nang gasolina, hindi na kami makakabalik. Kaya nag-pray kami, Lord, hindi na kami uuwi, dito lang kami sa kotse. May tumawag sa amin, yun po, si Kuya Jack Lena. Dito na kayo matulog sa amin para bukas maaga niya mabalikan yung bata. So doon kami natulog. Hindi namin sinabi sa kanila, kailangan namin 1,000 para mailabas si TJ. Pinakwenta namin hanggang kinabukasan. Nag-pray lang kami mag-asawa, nag-pray lang. Tapos nung palabas na kami, nung kinaumagahan, ay sabi niya, sandali, tinawag yung kanilang mga anak, 3 doon, ampon. Isa yung talaga anak nila. At sabi nila, may sasabihin sila sa inyo. At sabi ng mga bata, we've decided na biyakin yung aming mga alkansya at binilang namin kagabi at gusto naming ibigay sa inyo. Naku, nahiyak kami mag-asawa. Kasi alam nyo kung magkano ang halaga nung naipon ng mga bata? 1,000 pesos. Grabe. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya patungo kami sa St. Luke's, umiiyak kami. Pa-St. Luke's pa kasi tayo. So, kala ko naman yung OB, wala yung OB, iba yung OB, iba yung pala. Anyway, so kaya nailabas namin si TJ. Kaya nung narito siya, we cannot help but to remember those days. And we also remember that they live simple life. Mga kapatid, mga minamahal, do not pity your children. When you are training them, you are uprooting something. Do not pity them, mga kapatid. When you pity them, iisipin nila, ay, hindi pala talaga okay ang walang pera. No. Mga kapatid, mga minamahal, hindi pera nagbibigay ng kulay sa buhay. At pag hindi mo inahabol-habol ang pera, doon ka hahabulin ng pera. Amen? Sino gusto habulin siya ng pera, magsabi ng amen. Huwag mo habul-habulin ng pera. So may mga i-approve sa mga tao. Kaya when you become a parent, batayan mo, ano mga kailangan i-approve, ano kailangan i-tear down, Pag kayo nagiging magulang na, ganun, babantayan mo anak mo. Hindi po pwedeng ngingiti-ngiti ka lang, may hindi maganda sa anak mo. Look at this guy, billionaire. But he took it seriously, na kailangan matuto. Pati tawag sa katulong, ay, kuya, ate, walang pa, uniforme pa yung katulong, wala siyang ganun. A simple lifestyle. Mga kapatid, mga minamahal, do you agree na may mga bagay na dapat i-approve sa atin? Can I hear the amen? Pangatlo at panghuli. To embrace the leadership calling, number 1, you must understand your calling. That God was the one who called you to become a leader, no one else. Pangalawa, you must accept and embrace your challenges. Meron mga kailangan ituwid, may kailangan i-correct. Pangatlo at panghuli, you must embrace the course of leadership. The course of leadership. Ano yung course? Yun yung direksyon. Ang direksyon ng leadership ay pag-unlad. Ano po sabi ng talata? To plant and to build. Our calling as a leader is to build. To build lives, to build our family, to build our community, to help build our nation. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, that's the reason why napakahalaga na maunawaan natin bilang leader yung pong gospel na si Kristo, pag nanahan sa puso ng isang tao, lalo siya makapaggagawa ng mabuti. Sa Ephesians 2:8 and 9 and 10, anong sabi ng Ephesians 2:8, 9 and 10? For by grace you have been saved through faith. This is not of your work, it is a gift of God so that no one can boast. So ngayon tinanggap mo na yung kaligtasan, you are saved, sabi diyan, by grace through faith.
save ka na, look at verse 10. Ano po? Ang sabi ng verse 10, ano po? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. You can better do good works when you invite Jesus into your heart. A person who has not invited Jesus into his heart can do good works. Pero if a person accept the Lord Jesus into his heart, he is expected to do greater good works. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, building, planting. What is the meaning of building? Well, mahalaga po ito. Anything that is not helpful to build the hearts of your children, anything that is not helpful to build the faith of other people, you don't do that. You focus on the things. Bago ka magsalita, sasabihin ko ba ay nakaka-edify? Yung gagawin ko ba ay nakaka-encourage? Yun po, ano po? Apart from the confrontation and uprooting that you need to do, the next step is, I have to say things that can build other people. I have to say things that can build my wife, my husband, my children, mga kapatid, my neighbor. Pero meron issue ng plant, to plant. Everybody shout and say to plant. Pakilakasan po, to plant. Ano po ibig sabihin yan? Well, it has to do with future. Pag nagtanim ka ngayon, mag-aantay ka ng ilang panahon bago lumabas. Ganun po. You need to intentionally do things na meron pong, lasting impact. Hallelujah. And one of the things that can have a lasting impact ay yung may kinalaman sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay makakatulong sa ibang tao na matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Upang hindi lang sa mundong ito, kundi sa buhay sa kabilang buhay, siya ay merong buhay na walang hanggan. That's the reason why Hope of Glory is committed to preach the gospel of Jesus, to make disciples who will also do the same. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ano sabi diyan? And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, this entrust to faithful men who will be able to do others also. Yan po dyan. The things which you have heard me say in the presence of many witnesses, this entrust to reliable men, people who will also be qualified to teach others also for generation. For generation. So hindi lang tayo masaya na dumadami na dumadalo sa ating house churches at sa ating mga midweek services. Gusto natin sila man ay gamitin ng Lord para magbukas ng midweek service at ng house churches. So malakpak nga ho ang lahat na nag-amen dyan. Hindi lang tayo masaya na dumadami na yung babae, lalaki at mga kabataan nagpapadisciple. Gusto natin sila ay mag-disciple din sa iba. Kaya meron tayong Tuesday night arts. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is generational impact. Hallelujah. Leadership has to do with generational impact, with lasting impact. Hallelujah. That's the course of leadership. Na hindi ka lang gagawa ng kabutihan ngayon. Hindi ka lang gagawa ng tama. Hindi mo lang gagawin siya sabi ng Panginoon. Siguraduhin mo na yung gagawin mo merong multiplying effect. Multiplying effect. Hallelujah. Kaya sabi niya, para raw magkaroon ka ng impact sa mundong ibabaw, pangarapin mo maging nanay o tatay. Either by womb, sarili mong anak, o you adopt someone else. Sapagkat pag meron kang anak na pinapalaki, whether galing sa yung sinapupunan o galing sa iba na yung inampon, maaaring wala ka na pero siya ay lumalaki pa, may impact ka sa mundo. May iwanan ka. Pangalawa, sabi nila, magtanim ka daw. Dahil yung punong tatanim mo, patay ka na, lumalaki pa yung puno. Pangatlo, magsulat ka ng libro. Dahil baka pag dumating ang araw na ikay patay na, yung libro mo ay nagtutuloy pa, nababasa pa ng iba. Pero pang-apat, pinakamahalaga, you make disciple. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal. Kaya tayo nagpapasalamat sa dumadami nating shepherd. Kaya sa Sabado, meron tayong Shepherds and Doulos Conference in preparation for our bridging event and connecting event na anniversary natin sa next month. Hallelujah. Sino nagpapasalamat siya ay bahagi ng Hope of Glory? Sumigaw nga ng Amen. Sumigaw nga malakas na Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, in my journey, since God used me to start our ministry, this truth, as I was preparing for this, have been manifesting in my journey. Ano po? Some people with whom I journey with, ay talagang are willing to be corrected, to be molded. And that's why I thank God, because God has gifted me
with many people who were willing to be discipled. But there are few who do not want to be corrected, and so they left. Ano po? And it is sad because when you go back to the Bible, we have to follow what the Lord is saying. Ano po? Kaya mga kapatid, mga minamahal, this church exists to obey the principle of the Holy Scripture. Can I hear louder amen? Can I hear louder amen? And therefore, we have to celebrate the fact that God is raising men, women, and young people who are willing to embrace this truth about leadership. The calling, it's God who called you. The challenges, ayusan ng buhay dito, ayusan ng buhay. At pangatlo, the course of our leadership. Yun po naman ay yung pong palakasan. Magpapalakasan tayo. Before we can really come to that point of palakasan, papalakasin natin ang isa't isa, you need to embrace the challenge of correcting, rebuking one another. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Si Jane, balikan po natin. Si Jane, yung kanyang statement, yung kanyang pangalawang sinabi, sabi niya, hindi mo na kailangan mag-antay. Can we go back sa last statement ni Jane? Ano po? Ayan. Sabi niya nung pangalawa, you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Hindi natin kailangan antayin na ayos na ang buhay natin bago tayo magpasyang maging masaya sa misyon na binigay ng Panginoon sa atin. That's the secret of Jane. During her interview, sabi niya, I write songs for everybody. You can see Jesus without the word Jesus in all of my songs, sabi niya. And when I stand on the stage, like in the America's Got Talent, I have the temptation na i-enjoy yung attention ng mga tao. But I have to go back to the center. And the center is that I was there not to please people, not to receive applause of the people, but I was there to impart, to share my story, to inspire people. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, how about you? Are you so engrossed with your problem now? Or you are willing that in your situation now, you can touch the lives of others? Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa iyong kapahayagan. Salamat sa iyong mga salita.